Mga kababayan naman sir, this is Jam, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod sa today is August 24, 2026 at tayo ngayon papunta dyan sa may McDonald's at sa Panay, Quezon City, at dadalhin po natin yan sa may Crucia Avenue, sa may SSS Park Homes, Quezon City. Saan kaya yan? Kasi hindi kasi kompleto, hindi ko mabasa kung saan yan. SSS Park, Crucia Avenue, ay baka bandang Novaliches or Lagro ito. Ayan, so magbabalik po tayo mamayang antay pang nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayong mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-usapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang onte pag nakakuha ng tulad sila. Dahil po ito mag-ina, iniimbestigahan na rin ng DOJ o ng Ombudsman doon sa kaso nga po patungkol doon sa mga solar energy projects nung kumpanya o dating kumpanya, nung anak niya. Sa napagtatagni-tagni na naman ng mga tao na yun kahit medyo kataka-taka. Dahil doon, yes, bakit biglang lilisan ka ng bansa kung kailan kayo ay isinasailalim sa investigasyon na maaaring mauwi sa Blandon King. So madami pong ganun eh. Si Saldi ko na lang, paalala niyo mga kapamilya, paano nagsimula ito? Noong unang banggit pa lang ni Paolo Marcos Jr. na paiimbestigahan niya yung mga kontrobersyal na contractor, ay biglang umalis papunta ng Amerika si Saldi ko. Una-una ba yung alis niya? I think he was here already. Or baka nandun pa siya. Pero hindi siya bumalik. Hindi na siya bumalik pero medical leave po yung inantayan niya doon. Tama. Magpapatingin siya sa Amerika. Abay, kalaunan, ang sakit niya ngayon ay political persecution. Iba na dahil his partner. Yeah, so ngayon, hindi na po siya medical leave. Asylum na ang hinihingi. So ganun na lang ho, mga kapamilya. You can tell kung paano po nakakalusot sa justice system yung mga may pera at may kapangyarihan. Dahil sila po ay nakakapagpaalam na magpapatingin abroad at hindi na uuwi. At kalaunan, hihinginan ng asylum. No, di ba? Are you okay? Asylum din ang hinihingi ng partner. Pero yun naman yung sinabing nagkasakit siya. Oo. Hindi, pero ang napapansin mo lang dito kasi yung butas din sa batas natin dyan. Walang nakasaad sa konstitusyon, sa batas natin, na kapag meron kang ganitong controversy, pwede kang kaya ng may hold departure order sana eh. order. Hindi naman na-request agad. Kumisan nga, immigration Lookout bulletin, ILBO, partner. ILBO, yun. Investigation lookout bulletin order. Dahil po sa ganun, nakakalusot, di ba? Hindi po natin kaagad po napipigilan para sila ay umarap sa hustisya dito sa bansa. Siyempre, frustration din po yun ating mga kapamilya. Bakit po yung mga malalaking sabihin na nating personalidad ay nakakalaya at nakakalusot? Pero yung mga maliliit na isda, ay huli at kulong kagad, di ba? Is the question, Your Honor. Yes. Sorry po, pero ganun. Nandito po ako sa may drive-thru exit. Makana. Mahirapan kasi tayo dyan na ano, baka pwedeng dito na lang po sa kabila. Natapos na. Narito ang balita kumpirmado sigurado at Radyo Patrol Marlene Pajeros. Marlene. Ito ang Radyo Patrol Marlene Pajeros, PCNN. Maraming salamat, Marlene, partner. Samantala, halos 12 bilyong pisong budget hiniling ng Bureau of Corrections sa 2027 national budget. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at Radyo Patrol Bert Dizon. Bert. Dahil daw umabot na sa 11.9 billion pesos ang hihinging pondo ng Bureau of Corrections para sa 2027 National Expenditure Program. Ang matapos po ng top 1.6% para noong nakaraang taon at 10.8 billion pesos. I give you yung PKP Director General Gregorio Q. Kataman Jr.
pondo para sa personal requirements, nakapaunlad ng mga pilihan, seguridad, paglipat ng mga persons deprived of liberty o PDL, at modernisasyon ng correctional operation. Kabilang sa proposed budget ang 7.6 billion pesos para sa personal services, 3.7 billion para sa maintenance and other operating expenses at kalahati billion piso para sa capital outlay. Sa kasalukuyan, overcrowded na mga pisitan sa Pilipinas kung saan 52,356 PDL ang nagkikita sa 17,211 na kapasidad nito. Kabilang din sa capital outlay ang unang taong pondo para sa multi-year construction ng super maximum security facilities sa Puran, Zamboanga na magsisimula o na maglalaban ng 500 sinabing katapang na layo ng karagdagang pondo na maisa ng pagkakan at mapabuti ang pasilidad ng mga pilitan sa buong Pilipinas. At yan ang balitang konfirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bertizon, PCFM. Maraming salamat, Bert Dizon. Department of Agriculture paigtingin ang early warning system para maiwasan ang pagkasira at sobrang supply ng gulay. Narito ang balita mo verbal sigurado at Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly. Tony, light na paigtingin ng Department of Agriculture ang market early warning system nito upang maagapan ang pagdami ng supply ng gulay at maiwasan ang pagkasira o pagbagsak ng presyo ng mga ani. Ayon kay DA Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs, Jenny Ibarra, susubukan ng sistema ang mga paparating na anihan, weather disturbances at iba pang maaaring maka-apekto sa supply chain. Sa ganitong paraan, mas maagang matutulungan ang mga magsasaka na makahanap ng buyers at market. Target din ng DA na palakasin ang farm gate price monitoring at koordinasyon sa iba pang government agencies para magkaroon ng mas maraming institutional buyers ng highland vegetables. Samantala, sinabi ni Agriculture Secretary Dr. Laurel Jr. na kabilang sa long-term solution sa oversupply ang pagtatayo ng mega cold storage at vegetable processing facilities habang nire-rehabilitate muna ng DA ang mga facility cold storage at nag-i-install ng mas maliliit na unit. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, PCMA. Maraming salamat Kelly Cordero. Salamat sa ating Radyo Patrol. Medyo na-intriga lang ako dun sa meron palang warning system sa gulay. Meron ba? Parang hindi. Depende ako kasi yung early warning system, minsan nagugulat kayo, NDRRMC, bigla na lang gagana yung telepono. Pagigitla ka. Sa gulay kaya gano'n din dapat. Hindi, tsaka minsan na umuulan na din po. Ang presyo ng talong ay sisiba. Ay ba, gano'n. O kaya yung kamatis na bubulok na. Lagi na lang meron gano'n na early warning gulay. Gano'n kaya ka-early yung early na yan? Kasi may iba parang hours lang before it happens. Hour. Oo, iba paano sa gulay, aanihin pa yan. Planning dyan. Kailangan ano tawag ito? Orange juice warning. Hindi pala orange warning. Kasi kailangan yung pinipitas mo na tahel, kailangan ano ba na? Tawag doon, i-juice mo na. Kung hindi, mabubulok lang. Masira na. Ay, talong. Yung talong, kailangan, ano ba masarap na luto sa talong partner? Do you eat talong boiled only? Ay, hindi. Torta. Torta. Kailangan may itlog yung partner per me. Torta. May sibuyas. Yes. Yan, gutom na ako. Sakto Yes, dinner. or pritong talong. Pritong talong na merong isda. Bakit walang ibang binagoongan talong? Kita mo, maraming alam na pinapel kasi baby talong yan. Oo. Maraming alam na mga menu ating mission control, basta talong ang pinag-uusapan. Oy, magaling siya. Magaling yan. Shout out sa ating mission ko. So, bagong programa po na mission control, di ba? Italong mo kay Turbo. Sorry, hindi pala. Mali. I'm sorry, but I don't think you should ask that question from them because they don't go the way to the talong. Italong mo kay Itanong mo. never mind. Hindi rin because if you try to attach the name Kakan to Talong, it doesn't sound right. Hindi rin. Mali. Kakan Talong doesn't sound right because I don't think you want to eat anything that has Kakan Talong in it, even if it's binagoongan. Ang pangit pakinggan. Mali. Mali. Sabi nila. Don't eat Kakan Talong without creamy sauce, whatever. Hey, grabe. Oras po natin. 5:50
6:53 na po. Kami po ni partner Liza. Magbibigay dyan lamang po sa ilang mahalaga mensahe sa ating pong pagbabalik. Ang sinisikap po na huli na ating mission control. Kinuha niyo ba? Si Manila Congressman Joel Chua. Kukunin po natin para pag-usapan po yung mga kaganapan sa Day 17 ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Magbabalik po kami ni partner Liza sa ilang sandali po lamang. Dito pa rin sa issue. Spotted! Issue spotted sa DCMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DCMM. Johnny Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with biogenic alcohols. So I can get in the game. Savor the moment. Here, guys. And feel the vibe. All while staying protected. Armor for adventure with biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. We're proud to celebrate Peak Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon. Playtime Entertainment. For happiness. Madiba, hanap mo? Gusto mo ba ng isang piso? Ito na! May money ka sa DCMM Radio Patrol Phase 30! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DCMM 630, space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DCMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DCMM. Pag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat gatos sa kami sa pag-asa balita para alam namin yung update daily ng mga bilihin, mga kailangan sa araw-araw. DCMM Radio Patrol, kahit Trenda, mula sa balita o nasa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DCMM. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna, pansamantala po. Social Welfare and Development Office.
nagpaluan. Higit 4,000 pamilya sa paluan na naapektuhan ng habagat ang pinalakas sa mga naggampang yung Yan, tanong po. bukod sa mga